Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo, ako po inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo Gioliege, gikan diri sa bayan ng Hinigaran, Negros Island. Welcome po sa Church of God's Miracle, Jesus is the Answer program. Maraming salamat sa gabing ito na minsan pa ay tayo po ay sama-sama mag-aral ng salita ng Diyos upang magpalakasan. At ang ating pong pag-aralan ay ang salita ng Diyos na pinamagatang pinagpalang henerasyon, favored generation. Mula po sa Psalms chapter 100, verse 5. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Tayo po'y manalangin, Ama, patuloy nagpapasalamat kami sa patnubay at gabay ng Santong Espiritu through the Lord Jesus Christ. Thank you for the word na tunay nga na magsilbing pagpapala sa bawat isa sa amin na inyong mga anak. Pagpalain mo po ang lahat ng makinig ng inyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Pinagpalang henerasyon. Bakit masasabi natin na tayo ay sa mga panahon nating ito ay tayo ay pinagpalang henerasyon? Always remember na nung panahon ng Old Testament, sila po ay namumuhay sa tinatawag na kautusan na kapag exactly nalalabag sila doon sa kung ano ang kautusan, ang kapalit po ay kaparusahan o kamatayan. Walang habag. At makikita natin na kahit mabuti ang kanilang intention, pero kapag sila'y nasa presensya ng Panginoon, katulad ng tinatawag sa panahon ni King David, na kung saan ay ang kaba ng tipan ay makikita natin na muntik ng matumba, no? At inalalayan ng mga saserdote na yun, pero makita natin na matay sila. So ganun po kahigpit at kahirap at napakadelikado sa panahon ng Old Testament. Pero makita natin na tunay na kaipalad nating henerasyon ngayon sa New Testament dahil tunay nga through the Lord Jesus Christ, His finished work on the cross, ang isa sa benepisyo na ating nakamtan mula sa finished work ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya masabi natin tayong mga henerasyon ngayon ay mapalad na siyang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus dahil nakamtan po natin ang sukdulang biyaya. Na kahit be honest, hindi lahat ng papasok sa altar or tatayo sa pulpit or sabi nga hahakbang or papasok sa Holy of Holies ng sanctuary ng ating Panginoong Diyos ay kahit na siya ay may tinatagong lihim at nagkukungwaring naglilingkod sa Diyos na banal, ay sa biyaya ng Diyos hindi po siya namamatay. Kahit na siya ay mayroong tinatawag na lihim na kasalanan. Pero sa ating kapanahunan, this new generation, ay makikita natin na tunay na kaipalad natin dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya number 1 na masasabi natin na today sa ating henerasyon ay tunay nga na mapalad tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya tunay na mabuti ang Diyos mula Old Testament, mula noon hanggang ngayon. Pero masasabi natin mas mapalad tayo dahil sa sukdulang biyaya ng ating Panginoong Hesus. Na-appreciate natin, nakakamtan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay everyday. Dahil sa sustaining grace, the unmerited grace ng ating Panginoon na Kanyang nagawa sa krus ng Kalbaryo.
Kaya dito nating makikita na bakit tayo mapalad sa ating henerasyon, dahil siya ang Diyos na mabuti. The Lord is good dahil sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tinapos na niya lahat at nagtagumpay na siya sa kanyang muling pagkabuhay at sa kanyang pag-akyat sa langit. And until now, kaya napakapalad nating henerasyon dahil habang si Jesus ay nakaupo sa kanang trono ng Diyos Ama bilang son's position, na kung saan ay that's the power and authority of the Lord na siyang sinishare sa atin ngayon dito sa lupa. Sabi nga, tinatamasa natin tayo na nasa kapanahunan in our generation. Tunay na tayo'y mapalad. Bakit? Kasi nararanasan natin ang kabutihan ng Diyos. At tunay nga sinasabi sa awit 34 verse 8, ang galing ni Yahweh. Tunay nga na ang galing ni Yahweh. Kung napakagaling niya noong Old Testament, sa panahon ng Old Testament, mas magaling ang Diyos sa ating kapanahunan. Dahil tunay nga, siya ay nagpakatao at ang kabutihan niya ay ipinadama niya physically, no? And spiritually. Kahit wala na siya sa katawang lupa sa ating henerasyon, ngunit siya'y nananatiling Diyos na buhay, na espiritu na mananagumpay. Kaya ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo na tagumpay ay patuloy nating tinatamasa. Kaya masasabi natin na kay palad natin dahil tunay nga tinatamasa natin ngayon ang kabutihan ng ating Panginoon. Kaya ang galing-galing ngayon ng ating Panginoon dahil tunay nga na dinemonstrate niya ang kanyang kabutihan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Naranasan talaga literal, no? And spiritual sa ating kapanahunan. Kaya sabi, ang galing ni Yahweh, hanaping masikap. Kaya ito yung panahon na tunay na napakapalad nating henerasyon dahil siya ang Diyos na mabuti. Tunay nga na si Yahweh ay kaya nating hanapin ngayon. Kapag masikap lang tayong hanapin si Yahweh, ay tunay nga na mahanap natin siya. Noong Old Testament, hindi makadirect yung tao na hanapin ang ating Panginoong Diyos. Kailangan hanapin pa muna ang propeta. At sabi nga, siya ang mag-stand in the gap in behalf para makipag-usap sa Diyos upang iparating ang hinaing ng mga tao noong Old Testament. At at the time, ayaw nilang makinig sa tinig ng Diyos. Natatakot sila. Feeling nila ay mamamatay sila. Dahil kapag ang Diyos ay nakipag-usap sa kanila, kulog at kidlat ang manifestation ng presensya ng ating Panginoon at that time. Kaya sabi nila, mamamatay kami. Kaya ikaw na lang, Moises, ang makipag-usap sa Diyos at sabihin mo na lang sa amin kung ano yung nais niyang iparating. But through the Lord Jesus Christ, napakabuti ng Diyos dahil pwede tayo definitely, no, na tayo mismo na kahit saan tayong dako, sa ating kwarto o saan man tayo naroon, pwede tayong directly na makipag-usap sa ating Panginoon. Kahit wala si pastor, wala ang propeta, o wala ang pari. Sabi nga, pwede tayo
directly na makipag-usap sa ating Panginoong Hesukristo upang makarating sa Diyos Ama ang ating mga dalangin, mga hinaing, lahat ng bagay na nais nating ilagak sa Kanya ay magawa natin directly. Ganun kabuti ng Diyos. Kaya kay palad natin sa ating henerasyon dahil sukdulan ang biyaya ng Diyos sa atin at nakakalapit tayo sa Kanya directly. Ganun kabuti ang Diyos sa ating kapanahunan. Kaya tunay na kay palad natin. Kaya wag na tayong mag-atubili na lumapit sa trono ng kaluwalhatian ng ating Panginoon dahil mabuti siyang Diyos at ang nais niya sa atin ay lagi tayong makalapit sa trono ng iyong kaluwalhatian. Lagi tayong naisin ng Diyos na nasa kanyang presensya. No? So, dati yung mga tao ayaw sa presensya ng Diyos kasi feeling nila mamamatay sila. Kaya ang mga binigyan lang ng Panginoon ng pribilehiyo or authority like Moises, katulad ng mga kaparian, ng mga propeta, no? Yun lang ang makalapit sa Diyos at makapanalangin, makipag-usap sa Diyos. Pero ngayon, makikita mo kay buti ng Diyos sa ating henerasyon. Kaya ganap tayong mapalad dahil pwede natin siyang masusumpungan agad kapag hanapin natin siya. At nakakalapit tayo sa trono ng kanyang kaluwalhatian dahil sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. At kailanman hindi tayo itinatakwil ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, tayo'y lumapit kahit ikaw pa'y makasalanan. Nakahanda siyang tanggapin ka sa iyong paglapit at patawarin ka dahil sa kanyang bugtong na anak na si Hesukristo na inalay para sa iyo at sa akin for the sake lang na makalapit tayo sa trono ng kaluwalhatian ng ating Diyos. Ganun kabuti ang Diyos sa ating henerasyon ngayon. Sa pamagitan ni Kristo Jesus, makakalapit tayo sa Kanya. Sabi niya, yaong nagtiwala sa Kanya, naligtas. Kaya napakabuti ng ating Diyos. Dahil ang ating gagawin lang ay kung makuha nating magtiwala sa Kanya, manalig sa Kanya, ang sabi niya ay maliligtas. Yun lang ang ating gagawin, manalig lang, maliligtas tayo. Pero noong Old Testament, nako, sabi nga, bago mo makamtan ang kapatawaran at kaligtasan, magdadala ka ng 2 hayop para sabi nga ay ialay sa Kanya sa kabayaran ng iyong kasalanan. Yung isa ay kakatayin at ang dugo ibigay sa saserdote upang sabi nga hindi pa sure kung talagang tanggapin ng Diyos ang alay mo na hayop at dugo ng hayop upang patawarin ka sa pagkakasala. Kapag makasalanan pa ang saserdote, sablay ka pa. Kung ang saserdote ay palpak sa paningin ng Diyos, hindi matanggap ng Diyos ang alay mo na kapatawaran na hayop at dugo, no? Pero kung sabi nga ay okay sa Diyos ang paningin ng mga saserdote na mag-alay ng handog mong dugo at sabi nga hayop sa harapan ng Diyos, saka mo pa matanggap ang kapatawaran at ang isang hayop ay pakakawalan mo sa wilderness. Tanda na kung saan ang mga kasalanan mo ay sumama na doon sa hayop, no? Kaya lang ang masama pa dito, sabi nga ay kapag gutom, mangangaso, at yung pinakawalan mong hayop na nandoon ang lahat ng kasalanan mo, hinuli mo na naman at kinain, at ang lahat ng kasalanan at sumpa doon na dineclare mo, kinonfess mo, ay sabi nga hinuli mo ulit, balik sa iyo ulit. Kaya
walang kapangyarihan. Sabi nga, walang garantiya. Kaya ang mga tao ay pabalik-balik sa pagkakasala. Kasi pagkatapos na magkasala, maghandog ng hayop, no? Pagkatapos, ibulong doon sa isang hayop ang kanyang mga kasalanan o anumang sumpa. Pagkatapos, huhulihin nila ang hayop at kakainin naman ulit. So, pabalik-balik lang ang kasalanan. Pero kay buti ng Diyos sa ating henerasyon. Dahil kapag lumapit ka, no, in behalf of our Lord Jesus Christ sa Diyos Ama, kaagad hindi ka itatakwil ng ating Diyos Ama. Makita mo ang kabutihan ng ating Diyos Ama na sa biyaya ng Diyos, ikaw ay hindi na magpakahirap ng anumang mga ritual pa o anumang mga handog na iyong gagawin na susunugin. Hindi ka na magpakahirap. Ang gagawin mo lang, tanggapin mo lang siya ng taos sa puso. Manalig ka lang sa Kanya at lubos na humingi ng kapatawaran. Makamtan mo ang kabutihan ng Diyos. Mapapatawad ka sa iyong kasalanan. And definitely, ikaw ay maliligtas. Sabi nga, ang galing ni Yahweh, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya at naligtas, ay maituturing na taong mapalad. See? Kaya doon mo makita, no? Tayo sa kapanahunan natin ngayon, we are a blessed generation dahil the supernatural, highly favored of God ay ating nakakamtan. At anong supernatural, highly favored of God? Yung kabutihan ng Diyos na punong-puno ng grasya, no? Nahatid ng ating Panginoong Jesus. Kaya doon mo makita na sabi, maituturing ang taong mapalad. Amen? At ano pa? Sa kabila na nakamtan natin the supernatural, highly favored of God, ang kanyang kabutihan. Pangalawa ay ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. His love endures forever. Sa awit 136 verse 1 to 4, sabi, upasalamatan ang Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. So makita natin na pinatunayan ng Diyos na tayo'y kanyang mahal dahil sinabi niya sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man ang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapapahamak. So doon mo makita the expressions of God's love na ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak na walang ibang ating Panginoong Jesucristo, the King of Kings and our Lord of Lords and our Savior. Sabi nga, inalay niya ito. This is God's demonstration, no? Upang, sabi nga, mapatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan dahil mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya tayong mapapunta sa impyerno. At makita natin na si Kristo Jesus ay namatay sa New Testament, hindi sa Old Testament. Sabi nga, hindi nakamtan, hindi nakita ng mukhaan in a physical image ng mga tao sa Old Testament ang Diyos. Pero sa New Testament, anong sabi ni John the Beloved? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. At sabi nga, sa ating kapanahunan, ganun ang pag-ibig ng Diyos, pinakita, pinadama sa John 1:14, at ang salita ay nagpakatao at nanahan sa piling natin, or sabi nga, puspos ng santong, puspos ng pag-ibig, no? At sabi nga, makita natin talaga na nasasabi nila na siya'y buhat sa Ama. Kaya doon mo makita na talagang totoo ang pag-ibig ng Diyos kasi nakikita ng mukhaan literally at nakasama talaga ng kanyang mga alagad. Totoo na buhay ang ating Diyos na espiritu na nagpakatao at pinatunayan niya sa krus ng Kalbaryo.
talagang namatay ang kanyang pagiging human being at pinakita niya talaga sa kanyang muling pagkabuhay, He is a true God, no? Kaya doon makita na ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili dahil ang Diyos na ito ay kailanman hindi na muling namatay at siya ay buhay forever, and Jesus Christ is real, no? He is real, na siya'y tunay na buhay. And verse 2, pinakadakilang Diyos ng Diyos ay pasalamatan. Kaya makita natin, maraming mga sanlibutan nagkiklaim na sila may mga Diyos-Diyusan, but always think of this, na sabi nga, ang ating Diyos ay tunay na Diyos, no? Ng mga dinudiyos-diyusan ng mga tao sa sanlibutan. At ito siyang Diyos na talagang pinadama niya ang kanyang pag-ibig in spiritual and literal realm. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Bakit? Dahil nagpakatao talaga siya para lubos na ma-embrace, makasama, marinig, no? Ma-experience ng tao ang kanyang pag-ibig, ang kanyang tulong, pagkalinga, His miraculous work, no? At forgiveness, lahat ay na-demonstrate niya, na ipadama niya sa tao. Kaya tayong mga sumasampalataya sa Kanya, tunay na kahit hindi natin nakita si Jesus in literal, na katulad ng mga apostles nung first century, our mga first elders, pero sabi nga, makikita natin na dama natin sa ating puso that Jesus Christ is real, na siya ay nagpakatao, pinatunayan na ang Diyos ay nagpakatao, nakita talaga nila, at bagaman nasa langit na siya, but we as a born again Christian, kay palad natin ang sabi ng Panginoon na kahit hindi natin siya nakita, ay nanalig tayo sa Kanya. Kaya nadama natin until now ang Kanyang presensya. Narito lang siya sa atin na sumasampalataya, no? Na mga sumasampalataya sa Kanya. At sabi nga sa verse 3, makapangyarihang higit kaninuman itong Panginoon. So na-demonstrate niya ang kapangyarihan niya. Nagpagaling siya. No? Ang dami niyang ginawang miracles, signs and wonders, at mga tinulungan talaga. Kaya sabi niya, sabi dito, ang kanyang pag-ibig ay mamamalagi panghabang panahon. Itong napakaganda, panghabang panahon, no? Sabi nga ay patay man tayo or buhay, nananatili ang pag-ibig ng Diyos. Dama natin habang tayo'y buhay, literal or physically, even in spiritual realm. Kapag tayo'y pumanaw na sa mundong ito, mas lalong madama natin ang pag-ibig ng Diyos, eternal, kapag tunay na makapiling na talaga din natin siya doon sa Kanyang kaharian sa kalangitan. Verse 4, dakilang himala at kababalaghan, tanging siya lamang ang makagagawa, pagkat ang pag-ibig niya'y walang hanggan. See, pinatunayan na siya ang Diyos na tunay na nagmamahal, at ang Kanyang pag-ibig ay walang hanggan at hindi ito nagmamaliw. Tayo lang ang umaalis sa pag-ibig ni Kristo, pero kahit kailan hindi tayo itinakwil ng ating Panginoon. Napapatunayan kahit ang taong makasalanan, dahil tunay nga, anong sabi niya? Pinabubusilak niya ang araw sa mabuti at masama, at pinauulan niya, no? Pinapapatak niya ang ulan sa mabuti at masama. Kaya doon nating makikita that our God is love. Mahal niya ang tao, makasalanan man or mabuti.
Pero ang tao ang umaalis sa pag-ibig ni Kristo Jesus. So hindi na niya yan kasalanan. Kung ipinapadama na niya sa iyo ang pag-ibig mo, ang habag mo, ang pag-ibig niya, ang habag niya, ngunit ikaw ya ang aayaw sa kanya. So makita natin that our God is good and our God is a loving God. And sabi nga, ang kanyang pag-ibig is eternal, no? At pangatlo, siya ang Diyos na laging tapat kailanman. His faithfulness continues through all generation. Itong napakaganda. Kasi salamat at may Diyos tayong tapat. Na anong ibig sabihin? Hindi siya ningas kugon. Kung paano siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. And He is the eternal God. Ganun siya katapat. So, kung ano yung mga pangako niya sa atin, ganun siya katapat. Sabi nga, kahit tayo ay nagtaksel sa Kanya, bumitaw sa ating pangako sa Kanya, ngunit siya ay nananatili pa rin tapat. Kaya tayo na lang ang mahihiya, no? Kaya pinatunayan sa Hebrew chapter 10 verse 23, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Siya pa yung nagsabi, nasabi nga siya tunay na Diyos na tapat. Ang kailangan lang natin ay magpakatatag sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sa Kanya. Dahil sabi niya, siya ang Diyos na tapat na nangako sa atin. Panghawakan lang natin ang Kanyang mga pangako na tunay na siya ang Diyos na mapagmahal, mabuti, siya ang Diyos na mapagmahal, at siya ang Diyos na tapat. Kaya kay palad natin sa ating henerasyon dahil tunay nga sa ating Panginoong Hesukristo na siyang nag-demonstrate ng kabutihan, ng pag-ibig at katapatan sa ating henerasyon. Kaya sino ka pa upang magmamatigas sa Diyos? Wala na tayong hahanapin pa. Siya ang Diyos na kailanman hindi nagkulang. Siya yung tunay at totoo at tamang Diyos, mabuti, mapagmahal at tapat. Sabi nga, kanino pa tayo lalapit? Sinong Diyos pa ang ating sasambahin? Ayan na ho, nagpakilala na, inintroduce na ng Diyos Ama, na tanging sa pangalan lamang ni Hesukristo. Tanging ang pangalan lamang ng Diyos, Hesukristo. John chapter 13, if I'm not mistaken, Roma chapter 10 verse 13, sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. That's the promises of God, no? At sabi nga sa Acts chapter 4 verse 12, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos na sukat na ikaligtas ng lahat ng tao. Tingnan mo, kay palad natin sa ating henerasyon dahil sa ating kapanahunan ibinigay si Kristo Jesus na siyang higit pa sa sapat. If we have Jesus Christ is enough for us. Kaya kay palad natin. Kaya sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 7, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. To God be all the glory. Ama, maraming salamat na tunay nga na napakapalad namin sa aming henerasyon ngayon dahil sa iyong bugtong na anak na aming hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, at Diyos naming tagapagligtas. Kaya Ama, dalangin po namin na patuloy lingapin mo kami, iyong eklesiya, lalong-lalo na ang iyong lokal na iglesia, ang kongregasyon ng Church of God's Miracles mula sa aming administrative pastor, Pastor Ana, at sa aming mga elders, at sa aming mga deacons, lahat ng worship team, lahat ng iyong mga lingkod at mga anak, men's, women's, single, youth, mga bata and golden, lahat ng chapters, area and district,
lahat ng kabuuan ng Church of God's Miracle Incorporated. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan at katapatan sa amin. Patuloy maganap ang iyong kalooban. Thank you sa kaligtasan ng lahat na sumampalataya sa iyo. Kapatid, receive the blessings of the Lord, ang kabutihan ng Diyos, receive ng pag-ibig ng Diyos at katapatan, and His supernatural highly favored. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless everyone. Ako po inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo, na laging nagsasabi, palangga kugid ka mo sa ating Panginoong Jesucristo, at always think of this, mahal ka ng Diyos. Bye!